parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating parochial vicar, Reverend Father Arnie Alindayo. Tumayo po tayo at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Mga kapatid, tayo ngayon ay nangagkatipon-tipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ika-Thursday ng ating Epiphany Week. At ganon din, sineselebrate natin ngayon ang kapistahan ng ating poong si San Nazareno. Sa ating pagdiriwang ngayon, ihanda natin ang ating mga sarili. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumapa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y padalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod ng iyong loob, na ginaganap ng iyong anak, ay mapagindapat nawang aming kamting at lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito.
Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya't ito'y mahiwaga. Dadapot noon sila'y lilipulin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihay, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taas ng Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya'y pinuri ng papuri hindi tapat. Pagkat kayo'y pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang itambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may magagalit, ito'y kanyang pinipigil. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumababa mula sa langit, ang anak ng tao." At kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang
hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po and happy feast day sa inyo. Magandang gabi po, Father. Ngayon po ay nagdidiwang ang buong Pilipinas, no? Kakaiba po yung ating liturgy ngayon. Supposed to be ang reading natin ay yung reading pa rin sa Thursday ng tawag nito, ng pagpapakita ng Panginoon or yung Epiphany. Pero dahil bukod tangi tayo, no? Tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Vatican, no? Para magkaroon ang Pilipinas ng liturgy para sa Poong Nazareno, no? Espesyal para sa atin ang Poong Nazareno, no? Bakit kaya, no? Yun yung tanong natin, bakit malapit sa puso natin? Dalawa lang, no? Yung makikita natin na celebration na kung saan buong Pilipinas, no, ay nagdiriwang dahil sa kapistahan, no? Ayan yung Nazareno at saka yung Santo Niño, no? Ito yung pagtingin natin, sabi nga nila, ito yung Filipino understanding of what Christology is all about, no? Lumalabas sa ating devotion, no? Saan nga ba nagsimula yan, no? Alam niyo po yung Nazareno, dumating yan sa atin noong 1600, no? Ito yung panahon na kung saan dumating yung mga Recoletos. Isa ito sa mga dinala nila. At actually, ito po ay doon sa Bagong Bayan nakalagak, no? Ganon din, sabay ito, kasi meron din dinala rin ang mga Recoletos. Ito yung Our Lady of Mount Carmel. Doon din, doon sa tinatawag natin Bagong Bayan. Pero after 2 years, inilipat sila, no? Yung pong Our Lady of Mount Carmel, pinagawan po yan ng malaking simbahan. Yun po yung San Sebastian. At gayari sa Bakal, ginawa ito ni yung gumawa ng Eiffel Tower, no? Si Eiffel, siya yung gumawa ng simbahan ng Recoletos na dinadaanan ng ating Poong Nazareno, no? Meron dungaw, no? Usually, ngayon nangyayari yan, no? Before 10 o'clock, bago pumasok sa loob ng simbahan, siya ay pumapasok dun sa San Sebastian, no? So bakit nga ba merong ganito, translasyon, no? Saan ba nagsimula ito? Kasi after 2 years, nag-decide yung mga Recoletos na i-transfer yung Nazareno doon sa bagong simbahan kasi maliit dahil ang dami ng taong nagdedeboto kay Nazareno. Kaya nilipat siya doon sa Quiapo, no? Yung Quiapo at saka yung San Sebastian, dalawa yung kanilang debosyon, dalawa yung patron. Actually, yung Mount Carmel supposed to be July 16. Nilipat siya sa January 29 kasi dahil noong panahong yon hindi makapagprosesyon dahil bahain noon pa ang Pilipinas, lalo na sa Maynila. Kaya nilipat nila ng January 29, no? Para makapagprosesyon. At ang ginagawa nila, kakabit yung Nazareno doon sa Our Lady of Mount Carmel. Pero makikita natin, litaw na litaw yung devotion na yan. Simula noon hanggang ngayon, no? Bakit kaya? At lalong dumadami ang tao. Yung iba sinasabi, chaos daw. Yung iba, fanatics, no? Pero ibang-iba yung celebration na to kumpara sa ibang celebration. Kasi yung iba, gawa lang ng thesis, no? Nagkaroon lang ng Mardi Gras at dumami yung tao dahil sa patimpalak, dun sa mga sayaw, no? Pero ito, nagsimula pa to noon dahil sa pagkilala kung sino si Poong Nazareno, no? Natatandaan ko po, nung
Di naman ho ako devotee ng Nazareno noon, no? Kasi yung father ko, namatay siya ng January 13, no? At nasa ospital ako, naalala ko, sabi niya, anak, nasa seminaryo na ako. Sabi niya, anak, January 9, hindi na ako makakapagprosesyon, no? Nagulat ako, akala ko hindi nagsisimba yung tatay ko, no? Pero sabi sa akin, pwede bang pumunta ka muna doon at ikaw yung pumalit sa akin para magprosesyon, no? Yan po ay 4 days bago siya mamatay, no? So, nung pumunta po ako doon, kumuha ko ng camera, no? Kasi first time kong sasama doon sa translasyon. Yung magulong tingin ko, nagkakagulo sa labas, parang tulakan, no? Ako po ay nakapasok sa loob nung hilahan. Hindi doon nang hihila, no? Doon mismo sa gitna, kasama ko si Tulfo, no? At nung nandoon ako, napansin ko, ibang-iba yung gawin ng mga tao sa loob kesa sa labas. Why? Kasi doon may organized, no? Meron pala silang timing, no? Habang nagbubuhat sa tali, no? At disiplinado yung mga tao, walang tulakan, no? At sinabi sa akin, hello, sabi sa akin, hindi nila alam na brother ako. Sabi, huwag kang pumasok sa loob ng merong kang tsinelas, no? Kasi nakatsinelas ako. Pinatanggal sa amin ni Tulpo, kaming dalawa ni Tulpo nasa loob. Pinatanggal sa amin yung tsinelas at sabi, yan ay banal na lugar, no? So, doon nagsimula yung pag-aaral ko tungkol doon sa devotee, no? Bakit ganon, ano? Parang bagyo, no? Alam niyo yung unos, yung gitna ng unos, sabi nila, yung labas, maingay, pero yung pinakamata, yung ang tinatawag natin na, ano ba tawag doon? Yung umiikot, doon daw sa gitna ng mata, may katahimikan, no? So, parang ganon yung feeling ko doon sa translasyon, no? Maingay yung labas, pero yung loob tahimik, no? Why, no? Ano bang meron doon sa mga tao doon? Hindi dahil sa fanaticism, kundi dahil sa malalim na debesyon kay Poong Nazareno at yung feeling nila, pag naando doon sila, hawak-hawak nila yung santo, sila ay nando doon sa divine, kasama ng Panginoon, kaisa ng Panginoon. Ito naman yung hanap-hanap natin, bakit tayo nagkakaroon ng debosyon. No? Hindi lang dahil sa hinihingi natin sa buhay, hindi lang sa material na bagay na hinihingi natin, kundi nais natin madama yung presensya ng Panginoon. Dito sa ating unang pagbasa, nakadikit pa rin yun, no? Yung understanding natin na Christology, dun sa nangyari sa mga tao sa Exodus, no? Maingay din sila, no? Nagkakagulo sila dahil sa pagkain, no? Dahil wala silang makuha. At sabi nila, mas gustuhin pa namin na matira kami dun sa Ehipto kesa yung nagkakagulo kami dito sa Exodus, no, papuntang Israel. Pero anong sinabi ng Panginoon kay Moses, no? Lahat sila ay nagkaroon ng tawag nito, pagsubok, yung ahas, no? Yun sa mga taong hindi naniniwala ay kakagatin ng ahas, no? At dun sa naniniwala, sabi ng Panginoon, merong baston, no? At yung baston na yun ay kinorteng ahas. At sa tuwing itataas yung ahas, no? Anong mangyayari? Lahat ng tumitingin dito ng mayroong debosyon, paniniwala, ay gagaling. Parang yan yung nakikita ko dito sa ating devotion, sa ating mahal na San Nazareno. Alam natin magulong, parang pangit, no? Pero pag pumupunta sa gitna, tumatahimik. Bakit?
they look up to the divine. No? Yung paniniwala. At sabi nga, marami mga tao na pag nakaranas dito, babalik uli. No? Kasi hindi lang material na bagay yung nararamdaman, kundi yung pakikisama ng Panginoon. Hindi lang yan. No? Kasi dahil tayo ay makasalanan, katulad ng mga naglalakbay sa Exodus, no? Pag nakikita natin ang ginawa ng ating Panginoon, yung pakikisama niya sa atin, nararamdaman natin dun sa whole year round ng ating buhay, parang Exodus din. Tayo ay nagiging tahimik, no? Tayo ay nagiging ligtas, no? Marami akong mga tinanong na naando doon, bakit yearly pumupunta kayo dito? Sabi nila, panata namin ito. Pero yung panata, hindi nagiging successful, no? Hindi siya nagiging tawag ito, enduring, hindi tumatagal kung hindi nila na-experience ang ating Panginoon, yung kanilang pakikisama sa Panginoon. Pero sana hindi lang yung experience yung ating madama, no? Kasi pag tumitingin din tayo sa Panginoon, katulad ng ibig sabihin ng Epiphany, tayo ay nasisilayan din ng ating Panginoon. Sana makita rin tayo sa iba. Yun yung importante sa lahat. Supposed to be yung reading natin ngayon. Ito yung pagbibinyag, pagkatapos ng pagbibinyag kay Jesus ni Juan Bautista. Siya ay bumalik na sa kanyang misyon. Bumalik dun sa reality, dun sa ground, no? At napakita siya at nagpakilala siya sa bawat isa na yung fulfillment kay Isaiah na sinasabi na darating ang bahalang araw, ang Panginoong Diyos ay makikisama sa atin. Ganun din yung nangyari, no? Sana mangyari din sa atin itong na dumating sa atin ang Panginoon sa pamamagitan ng debosyon, pero hindi lang sapat para sabihin na na-experience ko ang Panginoon. Dapat gumagalaw sa atin ito bilang mga Pilipino, no? Hindi lang tayo napapako sa debosyon, kundi dapat maipadama rin natin yung na-experience natin sa iba. Sa paanong paraan, no? Doon sa pagbubuhay ng salita ng Diyos. Dito sa ating gospel, ito yung malinaw na sinasabi dito ni Juan tungkol sa buhay, pagkakilala kay Nicodemus. No? Ang Panginoon, hindi lang naando dun sa taas, no? Kundi bumababa siya, nakikiisa siya sa atin, nagiging bahagi natin. No? At dapat tayo din, yan yung tunay na maramdaman natin sa bawat isa. No? Sana po itong devotion ng ating mahal na Nazareno, no? Dapat ipagpatuloy natin, hindi lang natatapos sa araw na ito, no? Kundi yung tunay na devotion, sabi nga nila, yung popular religiosity, dun sa pinakababa, nararamdaman. Ano yung pinakababa na yan? Sa loob ng pamilya nyo, dun sa rough ground ng society. Dapat ipadama natin ang presensya ni Kristo. Let us all stand. Kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob
habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang bawat individual at mga pamilyang nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Enero, naway patuloy na magbahagi tanda ng kanilang pagsamba, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang bawat pamilyang sinisimbolo ng mga nakasinding kandila sa lahat ng ating mga misa, naway matugunan ang kanilang mga intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng ating Mass Operor, Alan and Blanche Reyes, Beth Raquion and family, Loy and Hideligon, Myra Dadap, Jerry Grajeda, Apostolada ng Panalangin, Golden Eagles Club members, extraordinary members of Holy Communion. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, nasa krus ang aming pag-asa sa buhay na ito at sa kabila. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang nagpupuri kami sa iyo dahil sa iyong mga awa na sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na
Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy ng krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy ng krus itinanghal ang pagkabuhay. Punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy ng krus, siya'y nanaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal sa tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Hanggang sa siya'y
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nagsagip ng kahoy na krus ay nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mass announcement. Ang second collection po natin ay para sa patuloy na pagpapagawa ng simbahan ng Kristong Hari sa Commonwealth. Salamat po sa inyong pagtulong sa ating diocese sa pamamagitan ng second collection. Salamat sa lahat ng mga pamilya at individual na nag-alay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Enero. Salamat po sa lahat ng naging tapat sa Alay Kaloob 2024. Makakatanggap po kayo ng poster ng Our Lady of Fatima, healing oil at estampita. Pati na din po ang Alay Kaloob Kit for 2025. Mag-alay kaloob na. January 13, Monday, ang ating 13th day devotion. May Holy Hour po tayo gamit ang chaplet na itinuro ng Anghel ng Kapayapaan sa 3 bata sa Fatima. 5:30 a.m. po ang Holy Hour hanggang 6:15 a.m. at ang ating misa ay 6:30 a.m. Available na po ang ating Divine Mercy Calendar for only 100 pesos. Bili na at ilagay ito sa mga tahanan ninyo. Jesus, I trust in you. Available po ang Family Candle Offering sa buwan ng Enero in honor of Santo Niño. Nakasindi po ito sa lahat ng misa sa ating parokya araw-araw. Kasama po ang inyong pamilya sa lahat ng misa sa ating parokya sa pamamagitan ng inyong Family Candle Offering. Abangan po natin ang pagbubukas ng Jubilee Door ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. Episcopal Coronation of the Miraculous Image of Our Lady of Fatima. Blessing of the image of Santa Jacinta and Saint Francisco Marto at pagdating ng first class relics ng 2 batang pastol mula sa Portugal. Salamat sa Diyos sa mga biyayang ito sa ating lahat. Magsitayo tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.